Good day, I am Angelica Labini. In this video, I will show you and demonstrate the login form together with the ordering setup. But first, let me explain the program code and show you the output after. First, import javax.swing, import java.out, import java.out.event. So, what does it mean? Ito, ginamit ko siya, javax.swing. This is for the label, yung buttons, and the frames. Well, yung java.out naman, ito yung overall graphics, yung layout ng screen, ganun. Doon, siya yung makikita doon yung colors and the layout. While yung java.out naman, java.out.event, ito, siya yung listener or yung actions. Listeners and actions. Kasi, siya yung nagme-make action sa click and pag-unclick ng user. So, in this first part, naglagay ako sa aking login form ng 3 attempts limitation. So, ito naman yung correct username and correct password. So, dito sa 3 attempts limitation, it means pag mali yung nilagay nila na username and the password, hindi ganito, mag-terminate yung program. Later, mayroon akong code for that na connected dito. And then, here naman, sa next is yung layout ng login form, which is yung pinaka main window ko. Ito yun, yung login form and the size of the login form. And then, dito naman sa part na to is dito yung panel. Dito yung screen na makikita yung username, password, and login. So, dito madidetect yung nilalagay ng user. So, yung merong part sa output natin na doon sila mag-a-add ng text, mga ganon. And then, after that, after nila mag-login, pag nakapasok na sila, or na tama na yung username and password, yung program is mag-proceed naman sa another panel, which is yung form 3. Dito, makikita nila yung food selection. So, eto dito, choose what food would you like. Dito makikita, may mga radio button doon. Gumamit ako ng JRadio button na nag-declare ako ng pizza, pasta, donut, or bread na naka-radio button. Also, in this numbers, ito yung spacing ng mga words na nilagay ko, or yung mga constant na nilagay. So, after nyan, dito naman, after nila pumindot ng pizza, kunwari, pinili ng user is pizza. Ang lalabas doon is yung mga flavor ng pizza. So, dito, makikita nila is cheese, Hawaiian, spinach, truffle. And then, pag pinindot naman ng user ang pasta, lalabas naman yung mga checkboxes ng pasta flavors, yung carbonara, fettuccine, pesto, and herbs. Pero pag pinindot na yung donut or bread, ang lalabas na checkboxes naman is yung flavor ng flavor ng donut or bread, is classic, pistachio, and cinnamon roll, also plain croissant. So, pag gusto naman nila ng toppings, meron doon toppings. So, in every food na pipindutin nila, together with the flavors, may lalabas na add-on toppings on the side if want nila mag-add-on. So, sa pizza, pag pinindot nila yung pizza na food is lalabas yung extra cheese, pepperoni, spring truffles, pineapple, and also sa pasta toppings, meron ako ditong meatballs, shrimp, sausage, bacon bits. And for donut or bread, may toppings na Nutella, Biscoff, crushed Oreos, and berry glaze. Also, in every food they chose is my drink selection or my drink section, which is naglagay ako dito ng Coke, Sprite, Royal, and Zesty together with the prices. So, and then after nila mag-order, may makikita sila na additional order sa baba. Sa baba ng screen, may additional order section doon. So, naglagay ako dito ng question, do you want an additional order? Pag nag-yes sila,
lalabas ulit yung ito. So, babalik siya dito. In this section, sa food selection. Babalik siya dyan. Until here, just the same process. Babalik lang siya. And then, ito naman, pag ito, sinasabi niya, yes, radio, that's set visible, false. Pag no kasi, magiging visible ito. And then, mag-proceed siya sa another part. Later, I will explain about that. And then, after nyan, pag nag-guess sila, pag nag-guess naman yung, di ba nag-guess na yung user, babalik na siya, and then pag no, is, mapupunta siya sa summary. Sa summary ng mga in-order or yung mga chinek niya na food. So, after nyan is, eto, lalabas yung summary, pag nag-no siya, yung user, and then, this part naman is submit order button, shown after no is selected. So, lalabas to pag nag-no yung user. And then, may submit order doon after none. And then, for this form 3 panel, in this part, dito nagre-register, nilagay ko dito lahat para ma-register yung lahat ng nilagay ko na mga constant or nilagay ko ng mga words. Para maging visible siya, mga ganon. And then, dito naman sa ito yung sinasabi ko na connected siya sa kanina. So, dito, yung sa login part, ito yung action listener niya. Which is, dito, malalaman kung tama yung mga, dito magme-make action yung program kung tama ba or magmamatch ba yung mga username and the password. Pag nag-match siya, dun siya magme-make action to transfer to or to proceed to another screen or yung magiging papupunta na siya sa food selection. Pero pag hindi naman, pag naubos niya yung maximum attempts or maglalagay makikita doon sa screen na maximum attempts reach, program terminating. So it means yung 3 attempts is natapos na. Yung 3 attempts na yon, hindi niya pa din natama yung correct username and the password. So after nyan, may nakalagay din na invalid credentials, attempts left. So, after din yan, here, dito naman, ito yung listeners ng mga, ito yung action listener ng mga nilagay ko kanina na actions. So, dito magiging visible and invisible. So, hide all flavor checkbox. First, show flavors, toppings, and drinks. So, dito, pag pinindot yung pizza, is lalabas yung flavor, and then yung toppings. Then, gumamit ako dito ng if, else, else, if. So, pag hindi yung pizza pag hindi yung pizza yung pinili niya, then yung pasta yung pinili niya, lalabas naman yung toppings and flavors ng pasta. Same the process of donut or bread. So, dito, mariregister yung name, malalagay doon, and then, dito, madideclare yung mga nilagay ko dyan. And then, after nyan is yung sa additional order. Ito yung listeners ng additional order. Dito, pag nag-guess yung user, lalabas to. Magiging visible to. Ito. And then, if nag-no naman is, madadirect siya sa summary and submit. So, after nyan, pag natapos na, or like, tapos na siyang mag-order, lalabas na yung summary, andun na yung mga sinelect niya na mga food and then also the prices. So, ma-include na doon, sa-summary na overall. So, here, pizza section, include if any pizza flavors or toppings are selected. So, nilagay ko to para hindi ako malito, and then, also hindi din malito yung mga makikinig. So, dito, kung ano yung mga pinindot niya, here, is, mai-include dun sa summary. Also the prices. Same with the process with the pasta, donut, and bread. Yes. And then after nyan, here, pati yung drinks, after ma-include nung lahat ng mga sinelect ng user, is mapupunta sa summary, and then makikita na doon yung total ng lahat ng in-order ng user. So, if no items naman selected, magkakaroon ng message na no items selected. Ganon. Ito yung niya. And then after nyan, makikita sa below of the total is submit yung kanina, which is yung andito. Here, for a while, I will just
Asa na pa yun? Here, ito yung submit order. And then, ito yung listener niya. Pag pinindot niya yung submit order, lalabas yung message na thank you for ordering. So, for overall, yung pinakaunang part is, ayun yung code. And then, sa huli is mga action listeners, which is, ito, yung action listeners, kailangan siya para gumana yung program, para tuloy-tuloy, para malaman ng program kung ano yung gagawin niya pag pinindot ng user ang isang option or isang radio button or checkbox. So, overall, ayan. And then, so, after nyan is na control 1 para makita natin kung gumagana yung code. And then, control 2 for the output. Okay. So, ito siya. And then, we will input the correct username and the password. So, first, para makita natin na 3 attempts lang, let's try maliin yung password. So, yan. Kita ba? Ayan, 2 attempts na lang. So, pag nilagin pa ulit, 1 attempts na lang, ayan yung lalabas. Which is yung in-explain ko kanina. So, na-terminate yung program. Ulitin natin, but this time, yung tamang username naman. Tamang username. Ang hirap pag nag-video, tapos yan. Okay. gmail.com. Okay. And then ito. Yan. Lumabas na yung choose what food would you like. So, pag pinindot, lalabas yung flavors, select add-on toppings, yung drinks. So, pinindot ko to, spinach, pepperoni, or eto, pwede ka dito mag-customize kung kahit ano man. And then, gusto ko ng Sprite. So, pag nag-ano ka dito na do you want an additional order, pag nag-no, pupunta sa summary together with the price ng order. So, okay. Tapos pag nag-submit order, thank you for ordering. Okay. Ulit, for the another, wait. Yan. Yan. Kunyari, pasta naman. Then, nag-order ako ng carbonara. And then, ito. Ganyan. With shrimp na carbonara. And then, royal. Tapos, ganyan. Ito. Tapos, dito, kinustomize ko yung program ko, lalo na sa mga indecisive na mga user. Like me. So, kunwari, na-know mo siya, tapos, nag-iba yung, nag-change ka ng, nag-iba yung isip mo, gusto mo ka pala mag-order. So, pwede mo siyang ipindot, yes. So, yung pasta, yung pasta, kanina yung pinindot mo. So, ngayon, gusto mo naman ng donut. Then, yan. Gusto mo ng classic lang na donut, ganun. So, after nyan, na-add mo na siya. So, dyan ka na mag-no. Dito, na-include niya yung additional order mo. So, naging 384. Ayun. Tapos, after nyan, okay, another submit order ulit. Try natin lahat na may order. So, ayan, try ko lahat. Truffle, fettuccine, and then plain croissant. Ganon. No, ayan. Lahat, siya dyan. Ganon lang siya. Ayan lang, ma'am. Thank you po.